Meron na palang formal na resolution na ipinail si Senator Robin Padilla, Resolution number 100, tama ba? Alam niyo kung anong purpose ng kanyang resolution? Para ipatawag ang National Telecommunication. Dahil bakit daw indefinite ang pagsuspindi sa SMNI, yung network na pag-aari ni Kibuloy. O kita mo, yung galaw ni Robin Padilla. Although karapatan niya dahil senador, o di ba? Pero hindi yata alam ni Robin Padilla kung ano ang kapangyarihan ng National Telecommunication na magsuspindi ng radio TV station kapag ito'y may mga violation. Di ba? Hindi pala alam ni Padilla kung bakit indefinite ang pagkakasuspindi. Hindi alam kung kailan babawiin. So, gustong malaman. Pero ito lang po, Senador Padilla, baka hindi mo alam. Fake news daw po ang SMNI. Nagpapakalat daw ng fake news at higit sa lahat, naninira daw sa gobyerno na puro walang basihan o fake news. Diyan nag-umpisa yan sa Congress. Nung banata nila si Speaker Martin Romualdez at yung iba pa. Doon nag-umpisa yun eh. Kaya sila sinuspindi. Indefinite. At na-discover pa na merong isang radio station kahit suspendido na sila, nag-program pa. Naghimpapawid pa. Kaya sinuspindi. Indefinite. So, patong-patong ay violation. Pero tama lang ito. Abangan din natin. Kasi pag dumating ang commissioner at mga abogado ng National Telecommunication, baka ito si Robin Padilla malekturan ng NTC kung ano ang kailang kapangyarihan at ano ang mga batas na may iral. Kaya sa isang banda, abangan na rin natin kung ano magagawa nitong resolution na ito ni Robin Padilla. So, alam naman natin si Robin Padilla ay mayroong malaking utang na loob kay Kibuloy. Inaamin naman niya. Ayaw nga niyang maaresto si Kibuloy. Ayaw niyang maimbitahan sa Senado si Kibuloy. So ngayon, ang kanyang iimbestigahan at iimbitahan ay ang gobyerno through National Telecommunication Office of the President. Ayan. At dahil dyan, ang aking pong analysis at opinion, talagang ayaw nilang galawin. Yung tapos na sa third and final reading sa Kongreso bago nag-recess, ng Holy Week, bago nag-recess ng Holy Week, na pagkansila sa prangkisa ng SMNI. Diba? 9710 yung proposed bill at inaproba ng Congress. 284 congressman yata ang bumoto ron na pumabor na kansilahin dahil nga sa fake news ang SMNI. Nasa Senado na yan. Dapat galawin ng Senado yan. Dapat pag-usapan sa Senado. Pero ngayon ang lumalabas, iba ang galaw ni Padilla. Ang gusto niya ay imbestigahan kung bakit sinuspindi. Hindi niya tinatapik o pinag-uusapan kung ano ang kailang gagawin dun sa proposed bill ng Congress na tapos na for revocation. O, kita nyo? Kaya kaabang-abang, lutang na lutang dito, talagang kampihan, parang ganon. Okay? Yan ang galaw ng isa sa mga senador na identify kay Kibuloy at Duterte. Kaya asahan na natin na sino-sino ba yan? Maaring si Tolentino, maaring si Revilla, si Go, sino pa ba? Si Bato de la Rosa, yung mag-ina na Villar o kaya ito si Amy. O yan. More or less, baka yan yung mga senador na tututol. Sinasabi ko baka, hindi ko pinangunahan. Baka yan yung tututol para sa revocation ng prangkisa ng SMNI. Kasi ngayon pa lang, hindi nga nila pinag-uusapan yan eh. Alam ba nyo, isang araw ay nag-press conference pa si Joel Villanueva, majority leader, na topic ko na rin yata yun, ng Senado, ni hindi kasama sa priority. Hindi kasama sa agenda ng Senado sa kailang pagbabalik this coming April 29, sa kailang trabaho, natalakayin yung proposed bill ng Congress tungkol sa pag-revoke ng yan na tapos na sa kanila at dapat nasa Senado. So, hindi priority. So, ayan, kita nyo. Lutang at nakikita natin ang mga senador na pumapabor sa may-ari ng network. So, yan ho yung kaabang-abang. At dahil dyan, muli ko hong ipinapaalala sa iyo, mag-i-eleksyon naman tayo sa 2025 at 2028
tandaan natin ang mga pangalan ng mga taong ito. Kayo na ang bahala kung ano inyong gagawin. Kung susuportahan niyo yan, baka maging senador ulit yung mga yan. Kung hindi niyo susuportahan dahil sa kanilang mga performance ngayon, edi sa inyo yan. Malaya po kayo dahil ang trabaho ko lang naman ay magbigay ng impormasyon, pero ang pagpapasya pagdating sa eleksyon, nire-respeto ko yan. Exclusive sa mga botanteng Pilipino. Registered voters ang merong eksklusibo na karapatan kung ano ang kanyang gagawin during election day. Ayaw kong ma-influensyahan sila. Ang akin dito, paalaala lang. Ulitin ko, kung gusto nyong manatili, yung sa tingin ninyo'y alanganing mga senador, nasa inyo yan. Kung gusto naman rin po ninyong tanggalin ng mga yan sa Senado, o edi nasa inyo rin pagdating ng halalan. Ayan, okay? So, ayan po yung galaw. O, any comment, reaction, malaya po kayo. Itong issue pa rin ho, ako ano ba ito talaga? Totoo ba yan? Baka daw gamitin ni Kibuloy yung na human shield, gano'n? Yung mga member niya ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ngayon daw, kasama siya ng mga member at saka yun. Totoo ba yung private army? Bakit lumalabas sa mga social media na meron daw private army siya? Wow! Na hindi lang mga member daw yung private army. Meron daw membro ng pulis sa Davao. Totoo ba yun? Wow! Mabigat yan ha. Yung ba dahil kung bakit hindi ma-penetrate ng hindi makapasok sa mga dapat nilang pasukin itong NBI at saka pulis sa pag-i-issue ng 3 warrant, 2 warrant of arrest sa Regional Trial Court ng isa sa Regional Trial Court ng Pasig at yung isa ay sa Davao City, RTC at yung isa ay warrant of arrest galing sa Senado. Yung ba yung dahilan? Kaya nga tatanong lang tayo, totoo ba na yung mayroon siyang private army? Totoo ba na human shield gagamitin niya yung mga member para sa proteksyonan? Abay, mabigat yan. Nagtatanong lang po tayo. At lahat naman ay may karapatan kasi po sa ngayon ay talagang pinaghahanap siya ng batas. Kahit yung mga senador na halatang kakampi niya ngayon ang sinasabi nila, bay dapat sumunod sa batas. Totoo naman yan. Kahit si Duterte, dating Pangulong Duterte, sabi niya, warrant of arrest yan ay dapat harapin. Totoo naman yan. Kasi ang warrant of arrest hindi pwedeng taguan yan. Galing sa korte yan. Court order yan eh. Ang mga nagsasabi lang ng mga vlogger at supporters na yan ay dapat taguan at kinukonsinto yung pagtatago, yan mga yan kasama sa lumalabag sa batas. At yung mga yan pwede rin kasuhan ng obstruction of justice. Ang mga kumukupkop at nagtatago sa isang wanted, sa isang pinaghahanap ng batas, hindi lang si Kibuloy kahit sino. Pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Yan ho'y sinabi na ng PNP kamakailan. Warning! Ang sino man ang mapapatunayang may kinalaman sa mga pinaghahanap ng batas na kaparte o parte ng pagtatago, mananagot kayo. Yun po yun. Wala tayong magagawa. Paalala lang. Dapat lang naman. Hindi naman ho pwedeng ibaliwala. Kasi kung magtatakipan, magtataguan, kakampihan ang pinaghahanap ng batas, abay anong justice meron sa atin? Siya naman ay akusado pa lang. Hindi pa naman siya guilty. So, kaya nga may trial. Mayroon due process. Yun po yun eh. Kawawa naman po ang di umano'y biktima kung mananatiling ang ma-influensyang tao ay kakampihan para itago, kakampihan para proteksyonan. Sana walang ganon. Pero palaala lang, sabi nga ng PNP, ni Colonel Jean Pajardo, mananagot pagka napatunayan ang mga gumagawa ng ganyan.